tungod sa study sa atong mga scientists nga niining 2030 kung makaabot ang atong kainit sa kalibutan nga 1.5 degrees Celsius ang atoang kainit. Kaya karon naa pa man sa mga 1.1, 1.2 usahay mag-fluctuate ang buwan ang kainit sa kalibutan. Apan kung pagabot sa 2030, kung dili gyud ni siya masulbad, labi na kay tukura na pod og another nga liquefied natural gas diha sa kauswagan nga ang nakaplan naa sa indicative plan sa Department of Energy by 2029 June operational. By December 2029 maging commercial. So mao na ang nakabutang sa indicative plan sa Department of Energy nga itao diha sa kauswagan. Mao na nga nakabalota nga kanang giingon nila nga liquefied natural gas. Ingon sila nga cleaner na mas limpyo. Mura man na siya kuan. Kana bang tigamit man mo gasol no. Oh, mao na siya ang kuan. Liquefied di lami lang pagkangalan ba kay liquefied natural gas. Pero ang tinuod fossil gas gihapon na siya. Oh. Maura na siya impact sa mga coal plant. Mas worser pa pag once na mubuto na, no? Delikado ang maong mga planta. So mao na og delikado ang mga community. Mao na nga sa dili pa magtukod ang epekto diha. Mao na sa kauswagan nga kapapahawaon mo diha sa Purok 6. Kay ang nakabutang sa kuan, ang nakabutang diha sa unsa ni kining iyahang title sa yuta nga nakapangalan kang Pilisisimo Mabanta /GN Power. Kay dako naman siya amoroso sa kuan tax. So in effect, ang GN Power ang libayad karon sa tax sa naamoroso nga yuta kay kana ang target usa sa mga butangan nga expansion sa coal plant o sa liquefied natural gas. So ang mauna no nga bisan pa man no sa mga statement sa ato ang unsa ni DNR Secretary dito sa United Nations o dito sa Dubai nga COP Conference of Parties mahitungod aning unsa ni energy na committed sila para sa ato ang unsa ni environment. Pero puros ra na siya storya tungod kay ang ilang mga movement o ang ilang mga lihok nagapang-akit o nagapang-approve gihapon sila o mga application kalabot niining mga fossil gas-based energy. Anong dili man nato panon? Anong dili man gid nato i-develop o palambuon ng ato ang renewable energy ng ato ang Maria Cristina Falls o kanang ang Agos Pulangi hydro complex nga dili magbuga o kaso. Nya mo nay sa research namo sa una sa Palag Mindanao na apil mi sa mga researcher ana. Ang nahitabo di ay nga dinhi sa ato nga time dinhi sa Mindanao nagkailangan ta og 1,200 megawatts na kailangan nga kuryente. Pero ang ato ang Agos Pulangi kaya pa niya ni adto nga i-produce ang 900 megawatts. So gamay-gamay ra tao kulang utak, no? Karon kay ang himuon na may mga coal plant, may mga diesel generated unsa ni diesel generated nga mga planta na apel pod ang unsa ni mga sister company sa National Grid Corporation o tawag ang NGCP sa kuan sa unsa ni Napocor
300 megawatts lang ang among ipaagi sa grid. So in effect, bisag kaya niyang i-produce ang 900 megawatts, ang ubang tubig ipanglabay na nila. So mao na ang atong kuryente nahimong murag inotel ang ato ang National Power Corporation. Ambot nga po gusto naman po sila nga ingon ana ang ilahang status. No? Di man sila mo assert. Siyempre political play ni, no? Naani diha sa ato ang mga decision maker. O kini, mani ang ato ang assertion nga sa Philippine Movement for Climate Justice, hustisya ni para sa ato ang mga katauhan. Na kung naaning mga dirty waste energy, dili man kitang mga tao o dili man sa experience sa taga-kauswagan, dili man tinuod nga sila'y nabulahan. Kaya wala man nagbarato ang kuryente, karon na sila mga ang kanang lapayan na tanhi unsa na Peace Sanctuary o wala na. Nawala na ang Peace Sanctuary kay gihatagan og dalan ang coal plant. Tapos atong February 21 no, na-file na no ang opposition nato sa liquefied natural gas na mga complainant ni na taga CSO na ay mga singalan ni community na nag-file dito sa Department of Environment and Natural Resources dito sa Environmental Management Bureau. O usa sa mga rason kanang lugar matod pa sa mga sa mga mananagat Peace Sanctuary o ang ilahang 40 ka pong sa una nga makuha karon ay na lang na isa duha ka pong nga makuha usahay wala pa gyud. So grabe ang reduction sa ilahang income. So economic dislocation na para sa mga mananagat. Dayon naay programa ang DENR diha basically. Apil na siya sa gitawag og Bacolod Kauswagan Land and Seascape Protected Area. Sa tawag ini nga nakita man naman na sa Facebook, sumoto nga nanayo ni og certification gyud sa DENR sa Environmental Management Bureau kung existing pa ba ni siya. Ano sila? Yes, existing siya. So gihimo nato ni usa sa mga rason anong dapat dili na punan, no? Kay sa pagkakaroon gani wala pa gani ma-resolve ang daghan nga mga issues and concern sa coal plant, how much more kung ato panang dugangan. So karon ang i-appeal sa mga tao o sa mga advocates dito sa ENB na dili na dapat dugangan ang coal plant sa Kauswagan o bisan din sa Zamboanga del Lanao del Norte. Ato na po human nga napadala nato kang dito sa EMB na personal gyud ug hatag dito kauban na mo si Attorney Aljon ang among legal team sa Mindanao. Wa pa jud ni kuana nakuratan sila pagabot namo kay isa ni sarabi ako. Duha mi kabanday ato no, duha ta kabanday ato no. So na-action sila ka kuratan kanong daghan man ni sir naalang ni kuan naalang sila. Naalang ni Toyo. Tapos dili ba dai pwede nga unsa ni musulod ang mga complainant. So mao na ang isa ka ban wala kasunod pero ang unang ban katong kami nga team with our lawyer nakasunod ni. So mao na nga intensified karon no ang discussion relative sa liquefied natural gas kay mao na karon ang usa sa mga dusok no sa ato ang kagamhanan nga ibutang na siya diya sa Kauswagan. Ato na pong human dito gi personal na to paghatag
gipareceive na to kang Governor Angging Dimaporo. Hopefully wala pa man po siya response pero pwede na to siyang follow-upon. Naintanan ang Secretary sa Department of Energy, si Lotelia, ang Secretary sa DNR, sa National, ipadala na to sila tanan. Hopefully, na sila ay response ato. O hopefully, makakuali sa ilaha. Makapamalandong sila o taman sa ginawa na the moment makupaingon na sa permitting process ang GN Power para iporsige nila ang maong application. Mamalandong na sila o maayo. Tungod kay naanay nakauna nga opposition nagipadala ang ato ang mga kaigsuunan sa komunidad. O ubang mga concern, apel si dito, Dr. Ambalong, i-sign siya sa maong konsani. Naiuban, willing unta, pero di naman dyan maapas ang time, kailangan nang pero basin unya sa uban pa nga mga follow-ups na to, basin na apay mga daghan nga mutabang sa ilang signature para niini nga maong kampanya. Kusog kayo ang kampanya sa kalibutan karon nga atubangon, no? Hagit sa krisis sa klima, no? Kaniabot na saan ang sa climate emergency. O kini nga kahimtang kinalabtaw unsa gyud mga ugat hinungdan ini, no? Siyempre nganong kainit ang kalibutan, nganong grabing kainit sa Metro Manila nila bayang adlaw, nganong na mga heat waves, nganong nagasaka ang tubig dagat, ug daghan pang uban. Na punting sa mga sayantista na ang pinaka-nag-unang hinungdan niini, daghan magubang hinungdan, no? Pero pinaka-nag-unang hinungdan niini, mao ang grabing ug puas na emisyon sa greenhouse gases sa kawanangan. Ang walay puas o nagkagrabing emisyon, mao kana ang nagapainit sa kalibutan o tungod niya na nagausab-usab ang atong klima. Nabutang sa pag-usab-usab na sa klima ngadto sa kahimtang nga nagaresulta sa krisis sa kapilingban. O nang natawag nato climate crisis. Gawas niya na si kay ipaningkamutan man katun-an yun. At sako man ipangatubang ni kay tanga. Nakitaan nga naa na siya sa yugto sa emerhensya. O ang tawag nila o description nila nining maong climate emergency is usa ka existential threat. Buot pasabot hulga sa existence sa tao. At doon ay posibilidad na hindi mapugnan nila krisis pwedeng mahanaw sa dagway sa kalibutan ang atong species, ang tao, no? Daghan ang mga species nga nangahanaw na kaniadto, ngani namay mga dinosaur kaniadto wala na daw karon, no? Ginanapod ang posibilidad na mahitabo sa tao kung dili nato ma-address kini nga krisis. Dahil gito na aning okay, kung ginana man yung galing ang problema, then base sa identified the main causes, mao di atong i-address. So greenhouse gases ang number one na hinungdan nini. Therefore kana atong i-address. So gilantaw ang nagkadaiyang mga greenhouse gases na nagapainit sa kalibutan. Although naguna ang carbon, apan daghan pa kumbang mga klase sa greenhouse gases na nagatabon sa atong kawanangan o nagapainit sa kalibutan. Usa sa major niya na mao ang methane. So ang gihimo panawagan sa atong mga scientista sa tibong kalibutan, undangon na ang paggamit sa fossil gases, no? Fossil based na mga
enerhiya. So, naghana, no? Gasolina, crudo, including kaning atong tubiko karon ang liquefied natural gas. No? Usay lami kay paminaw, liquefied natural gas. Murag natural ra siya, so dili siya fossil gas. Apan sa pagkatinuod, fossil gas siya. Dili siya renewable. No? Dili siya renewable. O ang paggamit kaniya mo emit o methane na dako kayo ang epekto dito sa atong kawanagan. Okay? Grabe man di take effect ang atong kampanya sa tibok kalibutan, batok sa carbon, batok sa coal. So, ipanawagan na karon o ginalihok na sa halos na nasod sa kalibutan ang phase out coal. No? So, mag-phase out ang coal, karang atong coal diya sa Tiwalang, sa Kauswagan, kana sila. Oo, dugay naman ito ng kinapulistahan, pero naamag yun lang daon. Pero naapoy na kapinita, no? Huwag yun nato mapugni. Napugna na ito ang Usabis na 300 megawatt, pero ang Kauswagan, huwag yun nato napugni, no? Na 540 megawatt. Oo. Ang kiwalan, ato ning i-appeal sa atong climate walk na iprotestahan. Pero, wag, yun po na ito apugni. Apan, nakaalimad-mad ang mga nasod sa tibok kalibutan nga, hey, bitaw, sakto bitaw po sila. Baka daog yun eh. O baog yun eh ang hinungdan sa climate crisis. Sakto man to sila. Adunahan lang yun eh. No? Di sila kataya sa amuang kwarta para kampanya na pindihon sila. Labi na kay kami pa yun ang mga namuno sa ato ang lungsod, syudad, sa Kongreso, sa Senado, di yun sila kapildi na mo. Pero nakalimad-mad sila. Nga sakto ta, para nang ipanawagan tibok kalibutan karon i-phase out na ang coal. Napamanggihan po'y attempt kapag balik, pero o pagpubong sa uban, pero kasagaran nga transition na ngadto sa paghanaw sa coal. Ang ubang nasod, kay paspas sila nakapa-dumpling sa ilang coal plant, gibalhin po nila sa Pilipinas. Kaya gidawat po na to. Makikita, okay na yung kamudawat at mga reject. Bitaw lang, mga right-hand drive pala ng mga sakyanan. Tingnan na makuha kasi. Kasi mga basura nito, dawat po na to. Dari, mapuslan pa man. Diba? So, kada itong nagmadaugot ta. Bisag dili pa completely, pero ginalihok na sa tibok kalibutan ang pag-phase out sa coal. Gani, nanay mga iskema, no? Unsaon na ang pag-phase out sa coal, mapapas-pas. No? Dari sa tuwa, halimbawa, Steyag. Nag-retire na ng Steyag, diya sa Misamis Oriental. Villanueva. So, ginapunduhan na para paspas na siya na mawala. No? Pati ka ng ubang mga coal plant. So, na yung mga ginamugda lang na pamaagi ang ADB, ang World Bank, para paspas na phase out ang coal. Isang napit ay kritik ang ubang nilang mga sistema sa phase out. Pero, bukod po sa bot, nahimong tinuod ang atong panawagan sa pag-phase out sa coal kay makadaot. Dili lang sa atong klima, kundi apil ang ito ang panglawas. Karon, diabot sa yugto nga, o sige, mo face out na ka sa coal. Kayahon ba na sa atong alternatiba? Kung sa atong alternatiba, renewable energy. Nakhan kayo sa rekurso sa renewable energy. Hangin, tubig. Dari sa tuwa, kusog kayo, tubig, no? Walang natay mga Stina Falls, o uban pa mga hydro plant sa Agos, Pulangi, no? Ang tubag, base sa pagtuon daw sa DOE, dili kaya gubalhin dayon. No? Dili kaya niya ang panginahanglan. So, kinahanglan transisyon. Sakto na ang renewable energy ang
tubag. Pero, maghimo tang transisyon, hinay-hinay. O mao lang gitawag nila ni Bongbong Marcos, makalusot pa ini. Kailangan na po'y bagong tinugdan sa kwarta. No? Kung sana, ang LNG. No? So, atong atik-atik sa mga tao, no? Ato silang talo-taloan na kining LNG, mauna ang transition fuel na to. Transition energy from coal ngadto sa renewable energy. Samtang dili pa ma-full, mag-transition ta. Maunang LNG. Karon na ingon mong talo-talo o binudbot na, ay dili yun na transition. Fossil-based gyapon na siya, fossil fuel gyapon na siya, and at the same time, giangkor na lately, na dili transition ang ilang plano. Hinuo na siyang permanente, kaya naku kaya na siya negosyo sa tibok kalibutan. Dili kaya hon gali sa atong LNG ang atuang panginahanglan mauna halos kasagarang LNG kay sulod dire kanang tukod diha sa kauswagan ako, no? Mga imported gihapon na ang mga LNG. So, lutuon na punta balik sa atong kaugalingong mantika. Talo-taloan ta, pututan ta, o madayon na ba na? Ano man? Kay ilaha man ang Kongreso, ilaha ang Senado, ang mga kabinete, hinaot dili ang inyong lokal na mga opisyal. No? Dili siguro tagsakto mga opisyal no barong po sa ato ang gusto, dili lang para sa ilala. So kana ang kahimtang, ang state of play sa liquefied natural gas o fossil gas o ang iyahang impact ngadto kanato. Kung grabe ang epekto sa coal, sa kawalangan o sa panglawas, mas grabe ang epekto sa LNG. So, daghang kay salamat kung maayong hapon sa tayo. Tatlong taon na si Marcos, no? Ano karang eleksyon? 22, tapos 25 ngayon. May tatlo na. Tatlong taon na. Nagmura na ba ang bigas? Wala pa? Wala pa, 20 pesos na lang Dapat nga, 15 na lang kasi tatlong taon na eh. Wala pa. Nabudol? Ang presyo ng kuryente, bumaba na? Hindi pa rin. Marami, okay na yung tubig dito, yung inumin, okay na? Meron na sapat na inumin. Meron naman, buti naman may inumin. Kayo ba may mga kanya-kanyang lupa na? Wala? Eh, lawak ng lupa ng Pilipinas eh. Bakit tayo walang lupa? Sino may-ari ng lupa? Sila. Mga Pilipinas. Hanggang dito, akala ko hanggang Cavite lang. Nagpapakilala lang ako sa inyo na gusto ko ipaalam na talagang marami tayong problema, pero kung ano yung problema natin noon, hanggang ngayon, problema pa rin. Yung mga senador na nangako sa atin, nagagawa ng batas para magmura ang bigas, magmura ang kuryente, magkaroon tayo ng akses sa lupa, at hindi yung tayo para mga squatter sa sarili nating bansa, wala pa rin. At hindi lang yung mga senador noong 2022, mga senador pa noong panahon ni Daguhoy. Lumakalaki na pang president mga senador, di ba? Ang dami nang naging senador, pang-labing-pitong set na ng mga senador ang upo, pero yung presyo ng bigas, hindi magawang mapababa. Lalong tumaas. Ang presyo ng kuryente, hindi rin mapababa. Lalong tumaas. Ang utang ng Pilipinas, lalong tumaas. Walang pagbabago. May pagbabago, Lola. Pataas ng pataas. Pahirap ng pahirap. Yung buhay. Yun ang pagbabago. Eh, ang laki ng sweldo nila. Ang laki ng kailang pork barrel. Inuubos yung pera natin, pero hindi naman tayo pinaangat ang buhay. Tama? Yung kalagayan natin, ganun pa rin. At marami pa rin sa ating mga kababayan ang para gumanda lang ang buhay,
tumatakas sa Pilipinas. Pumupunta sa ibang bansa dahil doon mas maganda ang buhay. Pag dito, walang pag-asa. Pag ikay magsasaka, forever kang magsasaka. Kaya yung mga anak ng mga magsasaka, ayaw ng magsaka dahil ayaw manahin ang hirap ng buhay na dinanas ng kanyang mga magulang. Kaya pupunta ng Manila o kaya pupunta ng ibang bansa para mabago ang kanyang buhay. Yun na lamang ang pag-asa, ang tumakas sa Pilipinas dahil ang nandito sa Pilipinas, nagpapatakbo ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, doon sa tuktok. Malacanang, Senado at Kongreso ay hindi tinutugunan ang ating kahilingan, ang ating problema. Kaya marami tayong problema. Marami sa ating mga kabayan walang trabaho. Marami, may trabaho nga, ang baba ng sweldo. Ang baba ng sweldo. Tapos, ang baba ng sweldo, ang taas ng presyo ng bili. Kahit gulay, kahit kamatis, kahit sibuyas, ang mahal. Ang taas ng kuryente. Kaya, para sumanda ang buhay, kahit teacher dito, pumunta sa ibang bansa, maging katulong, okay na lang. Dahil mas malaki ang sweldo ng katulong sa abroad kaysa maging teacher dito. Ang yaman naman ng Pilipinas, ang Mindanao, napakayaman. Ang lawak ng lupay ng mga Mindanao. Bawat buto na itanim mo, tutubo, at pagkalipas ng ilang buwan, maaani mo na. Pero ang daming mga kababayan natin dito sa Mindanao, ang hirap ang buhay. May tamang pagkain ay hindi makain. 30% ng mga anak ng mga Pilipino, mga anak, baby, 30% ay bansot. Sa Tagalog, bansot. Sa English, stunted. O, di ba yun? Hindi lumalaki. Ito, yan. Hindi lang ang katawan. Hindi lang ang katawan. Pati isipan affected. Dahil hindi nakakakain ng tamang sustansya. Ang kinakain lamang, kanin. Wala na. Tuyo. Ganun na lang. Noodles. Kaya, mayaman yung Pilipinas, napakayaman, agricultural, pero kulang na kulang sa tamang pagkain. Ang masarap ang pagkain ay mga senador. Ang masarap ang pagkain, mga congressmen, mga gobernador, mga mayor, sila ang masarap ang pagkain. Ayan. At hindi lang yan. Problema ang kabuhay natin, isang karapatan natin, pag nagreklamo tayo, lumaban, hindi tayo bibigyan ng ayuda. Mamarkahan, huwag mong bigyan ng ayuda yan. Mga reklamador yan. Reklamador. Huwag bigyan ng ayuda. Huwag padalhan ng regalo kapag birthday. Pag nagkasakit, hayaan nyo. Huwag nyo tatanggapin sa ospital. Kasi walang PhilHealth. Walang, yun, huwag ba yun? PhilHealth. Parang natutuwa ako sa inyo. Natutuwa ako sa inyo. Ang dami niyong alam. Parang yung gusto ko sabihin, alam niyo. Yan ang problema natin. Ano? Marami tayong problema. Tapos, dadagdag pa yung climate na pagka nagbagyo, yan. Problema kaya. Ngayon, yan po yung dahilan. Yan po yung dahilan kung bakit kami ni Atty. Luke ay nag-isip tumakbo. No? Alam naming mahirap dahil wala naman kaming pera, dahil kung leader manggagawa. Alam naming mahirap, pero mas mahirap na hindi i-challenge.
mas mahirap na sila na lamang ang naglalaban-laban. Nang wala ng pagpipili ng tao. Dahil kahit sinong piliin mo, ay wala tayong panalo, sila lamang mananalo. Kahit sinong piliin mo, lagi tayong talo. Pinili natin nung si Marcos Sr., talo tayo. Pinili natin si Cory, talo tayo. Pinili natin ang gobyerno ni Ramos, talo tayo. Pinili natin si Erap, talo pa rin tayo. Pinili natin si Gloria, talo tayo. Pinili natin si Noynoy, talo pa rin tayo. Kayo magalit, ha? Hindi naman kayo magalit. Pinili natin si Duterte, talo pa rin. O, panalo, magagasa. Talo pa rin. Talo pa rin. Kasi ang utang natin nung panahon ni Noynoy, ang utang natin ng Pilipinas, 5.9 trillion. Pagkatapos ni Duterte, naging 12.7 trillion. Na doble. Ibinawon tayo ng todo sa utang. Panahon ni Duterte, halos mahigit 20,000 ang pinatay dahil sa droga. Pero hindi naman natapos ang droga. Sayang lang ang buhay ng mga pinatay. Hindi naman na-resolve eh. Ibinangako na 15 pesos ang bigas, ang kilo ng bigas. Hindi naman nangyari ang 15 pesos ng kilo ng bigas. Nangako na 3 to 6 months, uubusin ang smuggling. Hindi naman totoo. Nangako na sasakay sa ski para lang ipaglaban ng South Philippine Sea, ang South China Sea. Hindi naman siya sumakay. Diba? Nabudol din tayo. Huwag kayo magagalit pa. Yan. Kaya huwag tinatawag. Napare-pareho lang ho sila. Wala kang pipiliin. Mula kay Marcos Sr., kay Cory, hanggang dito kay Marcos Jr., pare-pareho lang ho sila. Na ang ginawa ay hindi para sa atin, hindi para sa bayan, kundi para sa mga mahiyaman. Kaya yung mga mahiyaman, yumaman lalo ng yumaman. At tayong mga mahihirap, naghirap. Kaya wala tayong dapat kampihan sa mga yun. Nagpayaman lang sila. Kaya ito ang ating kalagayan. Hindi si Marcos, hindi si Duterte, hindi si Cory, hindi si Ramos, hindi si Noynoy, hindi si Gloria lalo na. Wala ho ginawa ang mga yan, kundi ibaon tayo ng ibaon sa utang. Kaya mula noon, parami ang tumataka sa ating bansa. 1 milyon kada taon na nawawala sa atin, pumupunta sa ibang bansa. Para lamang makipagsapalaran. Sukdo lang sila. Magkahiwalay, sukdo lang, ang daming bata, mapatay, makulong. Hindi na nila iniisip yun. Ang mahalaga, makipagsapalaran, dahil wala nang ibang pag-asa, kundi ang tumakas sa bansang Pilipinas. Dahil pag nagpunta sa abroad, mas maganda ang kita, magsugarte. Pero, nakapanghihinayang, ang yaman ng ating bansa. Napakayaman ng ating bansa. At kung mayroon lang tayo hong matinong gobyerno, mula noon hanggang ngayon, kung naging matino, tayo ho ang Switzerland ng Asia. Masaya, mapayapa, maunlad ang ating buhay. Dahil napakayaman talaga ho ng ating bansa. Perlas ng silangan sa yaman. Pero ang pera napunta lamang kay Villar, kay Marcos, kay Duterte, sa mga politiko, at sa mga kasabwat nila malalaking kapitalista ng enerhiya, ng transportasyon. Sila na buhay ng kaba. Kaya, dahil dyan, naghirap ang bayan. Halos 20% ng ating mga mamayan ay nakararanas na di pagkain ng hapunan. Yung involuntary hunger. Kasi meron din naman nagpapagutom. Yung mataba. Voluntary yun. Pero yung hindi sinasadyang magpagutom, ang tawag doon, involuntary. Hindi niya gusto, pero dahil walang pagkain, tutulog na lang. Kasi tutulog na rin lang naman eh. Bukas na tayo ng umaga kumain. Yan yung kalagayan.
Ang dami nating mga kabayan, walang trabaho. 13 million ang bilang ng mga manggagawang walang o kulang sa trabaho. Ang layo ng sahod ng mga manggagawa kung magkatrabaho ka. Ang dapat sahod ng mga manggagawa, 1,240 isang araw sa taas ng presyo ng bilihin. Pero ang sahod ng mga taga Metro Manila, 645. Sa Mindanao, mas mababa. Dahil gumawa ng batas ng Senado, ang Senado ay gumawa ng batas na ibaba ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya kumpara sa Metro Manila. Palakpakan ng malalaking negosyante. Yes, okay, makakatipid kami. Umiiyak naman ang mga manggagawa sa probinsya. At bakasyon, legal dahil ginawa ng Senado ng batas. Umiyak din ang mga magsasaka dito sa Mindanao at sa kabuong kapuluan dahil sa batas na ginawa ng Senado, yung tinatawag na Rice Tariffication Law. Nakikita ko yung bibig niya, sumasabay siya. Alam din niyo yung Rice Tariffication Law? Mga bright ang mga taga Mindanao. Pwede ba palakpakan sa taga Mindanao? Para alam mo na tinira aking pagkukwento. Kasi alam ko na yung sinasabi mo, dun sa Rice Tariffication Law na ginawa ng Senado, naghirap ang mga magsasaka dahil pinayagan ng malaking negosyante na nag-import ng bigas na mag-import ng bigas ng unlimited. Kaya dumami ang bigas sa merkado, sa mga palengke. At kung dumami ang bigas sa palengke, yung saka ng mga magsasaka, yung palay nila, hindi na mabili. At para lang mabili, ibinaba ang presyo sa halagang 13 pesos per kilo ng palay. Na yung 13 pesos ay katumbas ng halaga kung paano ipoproduce ang isang kilong palay. Kaya wala na nagsaka. Sabi niya, huwag na magsaka, lugi. Nung hindi magsaka, ang binenta yung lupa, at ang bumili ng lupa ay yung gumawa ng batas. Si Villar. Kasi si Villar ang gumawa ng batas ng Rice Tariffication Law. At nung nalugi niya magsaka, binili niya yung lupa, at ginawang housing business. Tinamnan ng bahay, hindi palay. Ang problema lang sa bahay, kapag nagutom ka, hindi pwede ilaga yung haligi para mahigo. Kaya tuwan-tuwa si Villar, tuwan-tuwa yung mga malaking negosyante ng pag-import ng bigas, umiiyak ang ating mga magsasaka. Yan po ang mga halimbawa na gusto namin baguhin na ito, Nilo. Kasama na po yung tungkol sa LNG. Kasi yung LNG, matagal na hong nagdesisyon ang gobyerno dahil sa kararali namin ng kararali, rally kami ng nagrally, tungkol sa klima dahil hindi na ho crisis. Ngayon ho, emergency. Climate emergency. Kasi ho, noong 2008, natatandaan nyo na naobliga na silang gawin yung batas para sa maglipat na from fossil coal to renewable. Doon pa, ay tinawag ng emergency dahil yung Yolanda, kasi 0.84 degree pa lang noon ay naganap na ang Yolanda. Tapos ngayon, 1.5, nabibigis na yung 1.5. Eh kung noon, wala pang 10%, ganun na kalakas ang bagyo, eh paano pa kaya kapag itong 1.5 o 2 degree ay dumating? Baka pumapunta sa Mindanao kung ganun kalakas na bagyo. Kaya emergency ang tawag. Ngayon may heat wave na sa Metro Manila. Kaya emergency na talaga. At kapag ka nag-break na talaga, nag-termine na sa 1.5, ay nakuho, yun yung sitwasyon, wala ng balikan. At papatungo na tayo sa mas mga catastrophic na mga pangyayari. Matutunaw ang bundok-bundok at kontinenteng yelo sa north. Natunaw po yun, tataas ang tubig. At kung mabababaw na lugar dito sa Metro Manila at saka sa probinsya, lulubog. At marami lulubog.
Yan po kaya tinatawag natin emergency. Yung problema ho yan, kasama yung sa problema natin sa pagkain, sa presyo, mababang sahod, kawalan ng trabaho. Ang dahilan at ang tingin ho namin yan, hindi yan hulog sa langit. Hindi hulog ng langit na nasalo natin. Tapos yung mga congressman hindi nakasalo, kaya isip wala silang problema. Yan ho ay kagagawan. Hindi yan parang buhit ang palan natin talaga yan eh. Wala tayong magagawa. Ay talagang buhit ang palan natin tayo maghirap. Buhit ang palan talaga ng Pilipino na tuwas ang presyo ng bilihin. Buwaba ang sahod, walang trabaho. Talagang kapalaran ninyo yan. Hindi ho. Yan ho ay ginawa ng nagpalit-palit ng gobyerno, ng senador na gumagawa ng batas, ng mga congressman na gumagawa ng batas na nag-legalize para magkamal ng yaman, yung mga mayayaman, at maging legal na tayo ay maghirap. Kaya ang pulot dulo po, ang pulot dulo ng problema natin ay yung nasa tuktok ng ating pamahalaan. Kanyang Senado, Kongreso, na binubuo ng mga mayayamang politiko at mga dinastiya. Alam naman niyo yung dinastiya? Sige nga, sino kaya alam? Ano ibig sabihin ng dynasty? Sa kalan ng ama, sa anak. Ha? Anak-anak, yun, mag-asawa, pamilya na lang. Yes. Yan ho, bawal sa 1987 Constitution. Kung bakit bawal, dahil sa probinsya na may dynasty, laganap ang patayan. Takot ang mga tao. Pag kumontra ka, tatakutin ka na. Pag hindi ka tumigil, mapatayin ka. Tapos walang pagunlad ng mga probinsya, mga bayan, na under political dynasty. Kaya, dahil doon, ipinagbawal ng 1987 Constitution dahil masama. Masama. Pangit. Kaya pinagbawal. Pero, pagkatapos magbawal, sa panahon pa ni Cory ginawa yun. Si Cory, tanda nyo. Si Cory. Si Cory ang gumawa. Aquino. Hindi ko natatapos yung termino ni Aquino. Puro Aquino na nakapwesto. Pero siya ang gumawa. Tapos dumami hanggang ngayon. Pag nanalo si Tulfo, dalawang Tulfo, tatlong Tulfo na. Dalawang bilyar. Pag nanalo si kami, umalis si Nanay, babalik si kami. Pag nanalo si Cayetano, dalawang Cayetano. Dalawang Estrada. Revilla, dynasty na eh. Una na lamang, pamilya na lang, pamilya. Pero bawal. Ang sabi nila, wala pa namang batas. Wala pa namang label law. Hindi sabihin, no? Parang bawal, bukas pa pa ito, pasok lang tayo. Bukas pa eh. Bilisan natin. Kasi pag nagsarado yan, hindi na tayo makapasok. Ang tawag doon, mapagsamantala. Kapag nga isang politika mapagsamantala, ano maaasahan natin? Kaya bawal. Kaya problema ngayon, kaya yun po yung ating gustong bagay ni Tony Lo. Kung kayo makikisa sa amin, ay hindi magsama-sama tayo na bagay natin, labanan natin, yung klase ng gobyerno na mayroon tayo ngayon, puro trapo at saka dynasty. Kasi ho, nasabihin ko sa inyo, itagaan nyo sa bato. Kahit sa ano pa matigas na bagay, tagaan nyo. Hindi ho magkakaroon, magbabago sa buhay natin at ang ating bansa kapag ka ang nasa tuktok ng ating pamahalaan ay mga political dynasty. Dahil sila walang interes ng pagdali ng bayan, ang interes lang nila ay para sa kanilang pamilya. Babalik ko dito, bitayin niyo ako
kapag hindi totoo sila. Totoo yan. Kaya yun po ang aming panawagan. Samahan nyo kami para baguhin ang klase ng politika, hindi na yung mga mahiyaman. Dahil ang mga mahiyaman ay para sa mga mahiyaman din. Hindi nila problema. Yung problema natin, iba ang problema nila. Hindi nila problema para sa presyo ng kliyente. Sila may alam ng kliyente. Hindi nila problema ang pagpapahospital. Sila may alam ng hospital. Hindi nila problema ang lupa. Sila may alam ng mga lupa dito, kaya wala tayong lupa eh. Hindi nila problema yun. Hindi nila problema ang mataas ng presyo ng gulay, bilihin. Marami silang pera. Ang problema nila, mas maraming pera yung kapitbahay ka, yung kaibigan ka, ay gusto niya, mas marami din siyang pera. Kaya nagkanakaw sila. Iba ho ang problema nila. Hindi nila problema ang problema natin, kaya hindi nila yung problema, hindi nila sinusolusyonan. Kaya dapat natin ang pinigil, yung kampanya, ay yung mga leader ng masa, leader ng paggawa, leader ng magsaka, leader ng transport, leader ng mga kababaihan, na tumatakbo ngayon na hindi mayaman. Yung mga taong hawig natin, tulad ko, kahawig ninyo ako. Kahawig natin, kadugo, kakulay ninyo. Yung mga may pawis. Dahil yan ang nakakaalam ng problema natin. Pwede ho ba yan? Yes. Okay. Yun po yung ating magiging pusada. Ano man ang mangyari sa halalan ito, ituloy natin ang pagbabago sa klase ng politika. Mayroon tayo. Ang gawin natin ay gobyerno hindi ng mga mahiyaman, kundi gobyerno ng mamamayan. Ayong hapon. Ito mo makatigaw-tigaw ka na ako kay makasulti at makasabot na akong Bisaya. Unsang sinuldihan sa dini Bisaya, okay ra? Tagalog Bisaya, okay ra? Meron akong tita dito sa Ligan. Ewan ko kung alam nyo yung Kuminubo, yung eskwelahan dyan. Sa tita ko yun. Kaya natuto na akong makasulti na ako, makasabot Bisaya. Dito mo makalibakan na ako. So, pinag-usapan natin ang LNG. Pero alam naman natin na pinag-uusapan natin yan dahil sa tinatawag natin climate emergency, ba? Yung ating planeta, yung init, dahil buga tayo ng buga ng tinatawag na greenhouse gases. At ang greenhouse gases, malaking bagay yan ay galing dun sa ginagamit nating panggatong para sa ating kuryente. Ang ginagamit nating panggatong, coal. Madumi yun. So malaki ang binubuga doon, 70% ng greenhouse gases. Binabalot niya yung buong planeta, kaya yung init nakatrap sa ating planeta hindi makalabas. So, 75% ng greenhouse gases ay galing, 70% or more, galing yan sa mga ginagamit nating panggatong sa kuryente. So, ang ating kailangan gawin ay alisin ang coal, di ba? Kasi, importante na ngayon na magkaroon tayo ng ganyang aksyon dahil meron tayong deadline. Alam niyo ba yung deadline? Sino nakakalam ng deadline? Sinasabi ng mga scientists yun eh. Deadline sa ano? Deadline para hindi na lalo uminit ang planeta. Ang sabi ng mga scientists, kailangan daw makontrol natin ang pag-init, kaya pipigilan natin ang paggamit ng mga ganyang mapanira na panggatong. Pigilan natin kasi kailangan natin kontrolin yung pag-init ng hanggang 1.5 degrees ng Celsius. Up to, ang deadline ay 2030. Kasi sabi ng mga scientists, kapag hindi natin magawa yun at lumagpas ng 1.5 degrees ang dagdag ng init, ay magiging tawag nila irreversible. Alam niyo na ba yung ibig sabihin ng irreversible? Para kang kinasal. Di ba pag nagpakasal ka, irreversible, walang divorce eh. Hindi ka na pwedeng humiwalay. Hindi ka na pwedeng bumalik sa pagiging single. Ganyan na ibig sabihin ng irreversible. Hindi mo na pwedeng balikan ang kahapon. Yan. Permanent, forever. Forever na iba na ang mundo. Sa tindi ng init, sabi ni Calyodin, matutunaw yung mga yelo sa North Pole, sa South Pole, tawag natin ice caps.
tataas ang tubig, mawawala ang mga tinatawag nating island nations. May mga bansa na mga isla-isla, lalo na sa Pasipiko. Mawawala, buong populasyon nila, mawawalan sila ng bansa. Saan kaya sila pupunta? No? Ang Pilipinas, dahil archipelago, o itong iligan na sa coast, magkakaroon ng pagbaha ng permanente. Ngayon, nakikita na natin ngayon yan sa Bulacan. Ewan ko kung sa iligan, meron na ba dito yung binabaha na permanente na hindi na bumababa ang tubig? Meron na ba? Wala pa? O magkakaroon yan? O magkakaroon. Ang alam ko dito, binaha kayo dito, di ba? Last year. O, ano ngayon? Last year, November. Noong November? Yes. Dahil may mga namatay, ha? O. Ay, iba yung sendong. Sendong. Kasama yung sendong, kasama yung konting ulan na, hindi nga bagyo eh, di ba? Epekto yan ng climate change dahil sa hindi natin napipigilan yung pag-init. Ngayon, darating ang punto ito na kapag lumagpas tayo sa 1.5, talagang tataas na, hindi na bababa yung tubig. So, maraming mga naninirahan sa mga coastal areas ang mawawala ng bahay, magkakaroon ng malawakang displacement. Hindi na siligan sa buong Pilipinas yan. Liliit ang teritoryo ng Pilipinas, kakainin ng dagat. So, ang mangyayari, maraming madi-displace. Saan kayo pupunta? Buti naman sana kung pwede kayo tumira doon sa subdivision ni Manny Villar. Kasi sa kanya na lahat ng lupa di ba? Inutos niya na yung mga lupa sa buong Pilipinas O, pumasok ka ba si Manny Villar dito sa Iligan? Yes! Ako, grabe! Yes! Pumasok ka pala dito? Golden Oven, David. Sino nagpalayas? Marami Marami? Alam mo, matinding land grabber yan si Manny Villar Alam niyo yung mga dating mga land grabber, iba sila Iba yung dating land grabber di ba? Dadaling ka sa mataas na lugar. Tapos sasabihin, alam niyo yung sinasabi ng mga matatanda, di ba? Dadaling ka sa mataas na lugar. Tapos tatanungin sa'yo, natatanaw mo ba ang aking natatanaw? Natatanaw mo ba ang natatanaw mo? Tapos sasabihin mo, oo, natatanaw ko. Lahat ng natatanaw mo ay akin. Kaya gano'n ang dating land grabber Ay, grabe si Manny Villar, mas matindi. Dadaling ka ni Manny Villar dun sa taas ng mataas na lugar. Tatanungin ka niya, may natatanaw ka ba? Natatanaw mo ba ang iyong natatanaw? Oo, natatanaw ko. Sasabihin ni Manny Villar, yung lahat ng natatanaw mo sa kanya yon. Lahat ng hindi mo matanaw, ay akin lahat yon. Mas matindi. Buong Pilipinas. Matindi talaga. Buong Pilipinas, lupa, kinuha niya na. Pati tubig, huwag yung sabihin sa akin ang tubig nyo dito, kinuha na ni Manny Villar. Ay hindi pa pumapasok ang prime water? Papasok na! Kita nyo na. Diba? Kinuha niya na lupa, pati tubig, pagkakitaan niya, kulang na lang ang ere. Pero meron siyang TV station na pati airwaves. Diba? Matindi din. Ngayon, yung mga ganyan, yan ang mga tinatawag natin na mga political dynasties. Kamakailan lang, nagsalita si Cynthia Villar. Sabi niya na may mabubuti na ba ng political dynasties? Sabi niya. Diba? Nag-react nga ako, sabi ko, bakit? Kung meron ng mabuting political dynasty, mabuti ka ba? Hindi ka naman mabuti. Pero wala kang mabuting political dynasty. Bakit kayo sa political dynasties? Ganun lang medyo nanganganib tayo sa ating climate emergency. Maraming displacement. Tapos, magkakaroon ng extreme weather event. Magkakaroon ng alternate na sobrang pag-init. Nakaranas na tayo yan, ngayong year na to. Sobrang pag-init. Ngayon, pag nagbabadya ang matinding heatwave ulit. Mainit. At kapag maraming mainit, sino dito ang mga mangunguma? May mangunguma pa dito? Marami? Di ba kapag sobrang init, natutuyo yung inyong palayan, ang iyong taniman, mamamatay ang mga crops ninyo, mga tanim ninyo, mawawalan tayo ng pagkain. Ganon din, extreme weather events, pag bagyo naman, sobra namang bagyo. Para bang iniipon, grabe na yung iba natin ngayon, pagka-init, sobrang init, tapos iipunin niya yung lahat ng tubig sa kalangitan, tapos isang buhos, ibubuhos niya sa'yo. At na sobrang extreme yung Dubai na disyerto, nagkaroon ng matinding ulan at nagkaroon ng baha. Ganun ang tindi. Tapos sa ibang lugar naman, wildfires.
Yung talagang nasusunog, buong bundok, buong syudad nasusunog. Ganon. So, piliin mo kung anong extreme weather events mo. Sa Pilipinas, sobrang tag-init, at grabing baha, bagyo. Sa ibang lugar naman, sunog, wildfires. Sa ibang lugar naman, may mga earthquake. Ibang-iba na talaga ang mundo. So, pagka ganyan, ay magkakaroon tayo ng less capacity. Hindi tayo magkakaroon ng kapasidad pakainin natin sarili. Mapapekto ng agrikultura, masisira yung mga coral reefs, ang mga isda natin mamamatay dahil hindi na sila magkakaroon ng mga coral reefs na kung saan sila magta-thrive. Tapos yung init din ng dagat, maraming species na isang mamamatay. So ano ito? End of the world. Apokalipto. Pero ito ay apokalipto na hindi galing sa Biblia. Dahil hindi ito birong apokalipto. Itong apokalipto na ito ay galing mismo sa sinasabi ng mga scientist. Diba? Kapag ang scientist na nagsasalita ng ganyan, kailangan mo nang matakot. Kasi sila ang nakakaalam. Sila ay matatalino, armed with the best scientific knowledge. Parang ito ay kinukumpara ko, nung nandun ako sa Bacolod, Ilonggo pala ako, kasing Ilonggo dito. Walang Ilonggo dito? Do, grabe, yung mga Ilonggo, wala tigling lapot. At tulad ka rin sa South Cotabato, mga Ilonggo. Okay, galing akong Bacolod, sumakay ako sa aeroplano, tapos maya-maya, sabi nung public announcement system, kailangan daw namin bumaba. Dahil meron daw mechanical trouble ang aeroplano. Buti na lang, di ba? Bago kami na-take off, na laman na may mechanical trouble, so bumaba kami. Pero ayaw mo nang bumalik, sa totoo lang eh. Kasi malay mo, inayos, tapos biglang pagdating sa airway, magkaroon ng mechanical trouble, magka-crash kami, di ba? So talagang pinagdadasal ko, sana huwag nang pabalikin, sana i-cancel na yung flight. Eh di naman pwedeng hindi na ako sumakay kapag hindi kinancel, di ba? Sayang yung ticket. Mamaya-maya, after 30 minutes, nag-allows na, ayos na daw. Ayos na, kinakabahan na ako. Sumakay na ako sa aeroplano. Umupo na ako sa aeroplano. Siyempre, sobrang kaba ko. Diba? Alam mo, bago mag-take off, sabi ng stewardess, nandun sa harapan ko kanina ng stewardess, bago mag-take off, sabi niya, patay! Kapag nagsasign of the cross na ang stewardess, ayaw ko na gusto ko tumanong sa aeroplano eh. Ganon din yun. Kapag scientist na mismo nagsasabi, matakot ka na. Kaya nakakaalam eh. Di ba alam nyo ba mga scientist sa buong mundo na dideklara sila ng tinatawag na scientist revolt? Nagre-revolt? Alam mo, nagpo-protesta sila galing pang NASA. Yung mga scientist sa Amerika, tinahangkap nila ang kanilang mga kamay sa building para arestuhin sila. Alam mo bakit? Nagpapapansin sila, mga scientist kami. Hinahandcuff namin ang sarili namin sa building para ma-media, para masabi na nila na, hoy, grabe na ang nangyayari sa mundo. Pag wala tayong gagawin, talagang iba na. Talagang magkakaroon ng matindi na problema tayo. Ang tawag nila dyan, existential crisis. Alam niyo ibig sabihin ng existential crisis? Ibig sabihin, ang ating existence bilang tao ay manganganib. Kaya may nagtatawag na rin sila ng extinction revolution. Extinction ang pinag-uusapan, scientist. Hindi ba tayo natatakot doon? Ibig sabihin ng extinction, mauubos tayo lahat sa planetang to. Oo, marami ng species na naubos eh. Na-extinct. At kasama doon ang tao pagka hindi natin magawa ito. Imagine mo kung hindi na makakakain, magkakaroon ng puro, walang pagkain na mapuproduce dahil hindi adapted ang ating mga pananiman sa ganong klaseng init, hindi adapted ang mga isda natin sa ganong klaseng init, mamamatay silang lahat. Ano na lang kaya ang kakainin natin, di ba? Tapos madi-displace tayo. Populasyon, populasyon. Yan ay isang senaryo na hindi sa Biblia pinabasa. Binabasa na yun sa scientific journal. Ang mga findings ng mga scientists. Kaya, dapat na tayo magkaroon ng aksyon. Tawag dyan climate action. At ang kailangan natin climate action, kailangan na nating bawasan ang ating paggamit ng coal. Ang mag-renewable energy na tayo. Ano yung renewable energy? Windmill, hangin ang ginagamit, at solar. Yun ang ating gusto. At maraming mga pag-aaral na kayang-kaya ng Pilipinas
Kaya at magiging mura pa ang kuryente. Bakit magiging mura ang kuryente? Wala kang kailangan ng input, bibiling coal. At ang coal kapag binili mo, meron tinatawag yan na fuel cost. At ang fuel cost, ang kanyang presyo gumagano'n yan. Pag tumaas, grabe ang taas ng kuryente. Bakit? Dahil ini-import pa natin. Ini-import natin mula sa Indonesia, ini-import natin mula sa ibang mga lugar. Eh pag nagkagera, tapos tataas, kaya tumataas ang ating kuryente. Ngayon, bakit pinag-usapan natin ang gold? Konektado yan ngayon dun sa liquefied natural. Kasi dapat obligado na ngayon na bawasan ang gold. Ang sabi ng mga bilyonaryo dun sa industriya ng kuryente, ngayon paano kami kikita? Paano kami kumita ng bilyon-bilyon? Kapag alisin ang coal, anong gagawin namin? Kaya nakapag-isip sila ng magandang solusyon. At ang solusyon nila, huwag muna tayo magmadali na mag-renewable energy. Huwag. Bakit? Kasi kapag magmadali tayo mag-renewable energy, hindi na kami kikita. Ang dami nating papalitan na energy infrastructure. Kailangan mag-invest sa mga renewable energy. Diba? Tapos ang kanilang kontrata sa coal, mawawala. Ngayon, meron silang napakagandang solusyon. At ang sabi nila, itong gawin natin. Huwag, imbis na mag-renewable energy tayo, mag-liquefied natural gas tayo. Bakit liquefied natural gas? Sabi nila, kasi natural. Natural daw kasi. Hindi daw yan na duming energy. Pero alam ba nila na mas masahol ang liquefied natural gas kaysa sa coal. Ang coal, ang pinupuga niya ay carbon dioxide. Greenhouse gas yan. Okay? Alam mo kung anong byproduct ng liquefied natural gas? Methane. Isang mas matinding greenhouse gas. Bakit? 80 times na mas matindi ang methane kaysa sa carbon dioxide. Kaya ang tatalino ng ating mga leader. Sino dito bumoto kay Tulfo? Wala? Wala? Wala dito nagsabing sumbong kay Tulfo, si Rapi Tulfo? Rapi Tulfo in action? Wala dito? Ba't nanalo? Naagyot. Kasi, kami inuubos namin ni Calyodi ang liquefied natural gas. Alam mo kung saan? Sa komite ni Tulfo. Gusto namin isumbong sa kanya. Kung totoo sana yung isumbong mo lang kay Tulfo yung problema mo, di sana walang liquefied natural gas. Nagsusumbong kami ngayon sa kanya. Doon sa kanyang committee, siyang head ng committee. Talagang sinubukan namin. Nag-usap pa nga kami ni Calyodi, subukan nga natin kung pwede natin isumbong kay Tulfo. Sinubukan namin sa kanya. Sabi namin sa kanya, Mr. Senator, ang liquefied natural gas ay 80 times more dangerous than carbon dioxide. Isinumbong namin sa kanya na, Mr. Senator, we could actually adopt renewable energy. Wala. Siya ang nagpasa ng pagpapalawak ng liquefied natural gas. Kaya nasubukan na namin si Tulfo. Kaya alam mo, sa totoo lang, gusto na namin ipatulpo si Tulfo. Gusto siya namin ipatulpo. Kasi wala siya nagawa eh. Lalo niya sinira ang ating kalikasan. Ngayon, ganyan na ang ating problema. Existential crisis ang pinag-uusapan natin. At kailangan natin ng mga solusyon na agaran. Kasi kung hindi, yung mga magsasaka dito, grabe na nga, ang hirap ninyo, wala nang suporta ang gobyerno sa mga mangunguma, di ba? Ang mga abono expired, meron mo dito, kasi mga nagkukwento sa akin, nagbibigay ako ng expired. Di ba? Expired, o kaya konti lang, hindi naman talaga gumagastos pa rin ang ating mga magsasaka sa abono. Sa mga binhi, expired, o kaya hindi magandang kalidad. So, wala talagang suporta, hindi tulad sa ibang bansa, na mga magsasaka sa ibang bansa, mayaman eh. Sino ba dito ang magsasaka? Meron ba dito? Wala. Ayaw nyo malaman ng yaman nyo? Sa ibang bansa, pag pumunta ka magsasaka, mayaman. Pumunta ka Australia, magsasaka doon, mayaman. Naka-Range Rover pa eh.
Tapos sa kanilang gamit sa kanilang farm, talagang moderno eh. Yung irrigation nila, yung tipong yung pinapadaan nila gano'n, parang malaking sprinkler. Laki sprinkler, isang bumungad kaki-kaki ang lupa na nai-irrigate. Tapos nakaditraktora pa sila. Kung para mo sa magsasaka dito, di kalabaw eh. Di ba? Ha? Hindi pa lahat may kalabaw, di ba? At talagang poor, mahirap. Kung sa ibang bansa, hindi ka kailangan, hindi mahirap ang magsasaka. Walang rason dapat mahirap ang magsasaka. Kasi, sila yung nag-imika ng pagkain eh. Sa Pilipinas lang dito, magsasaka. Pag sinabing magsasaka, poor eh. Di ba? Kasi walang suporta ng gobyerno, tapos, hindi pa sa kanila ang lupa sa matagal na panahon. Nagkaroon lang land reform noong 1987, pero yung land reform law na yun ay hindi naman na-i-implement, hindi na-i-install ang mga magsasaka. Ang lupa ay nakukuha pa rin ng mga asindero at kinumonvert ngayon bilang subdivision at saka mall. Inalis ngayon ang lupa mula sa pagtanim. So anong mangyayari? Di wala tayong food production. So anong mangyayari? Di number 1 rice importer tayo sa buong mundo. Diba? Kahit tayo ay isang agricultural country. Pinabayaan na talaga ang mga magsasaka dito sa Pilipinas. Ganun na nga kahirap ang magsasaka. Dadagdagan mo pa ng climate crisis. Diba? Sino nga yung sasulba sa problema ng magsasaka? Pag nagkaroon ng init, sige nga, pag nagkaroon ng baha, hindi ka kailangan mag-magsasaka, mapiktado ka ng baha. Meron ba kayo nakikita ng gobyerno? Meron bang disaster response? Ang ginagawa nila pagkatapos ng disaster, pupunta sila magpapakyot, mag-ayuda. Kasi pupunta, okay po ako sa 2025. Yan, ayuda. Pamumutbut ng ayuda para butuhin sila sa 2025. Kaya nga, ganyan na yung ating problema. Tapos, ang magsusolve sa ating problema, problema rin. Problemado din. Kasi, sa 2025, tinignan ko ang 2025 survey. At ito ang magiging senador nyo most likely. Kasi dito sa survey, tinignan ko yung pangalan namin ni Calyodi. Baka naman nasa second page. Pag tingin namin sa second page, baka naman nakalimutan lang nila Calyodi. Nasaan ba? Ayan dito, third page. Di ba? Pero ito ang ayon sa SWS kung si SWS ang bumoto para sa atin. Ganun ang ginagawa natin dito sa Pilipinas no? Ang bumoboto ng mga senador dito, survey eh. Diba? Hindi yung sariling desisyon. Kaya kayo sariling desisyon Pwede bang sariling desisyon? Sige nga, tanong ko kayo. Sino ang dalawang top senators ninyo? Pinakasan nyo pa eh! Hindi nyo kilala, no? Kailangan nyo pang basahin eh. Pero ayon sa SWS, kung SWS na naman ang boboto ng ating senador, ito ang bibigay ng solusyon sa ating climate emergency sa 2025 Senate of the Philippines. Number 1, Erwin Tulfo. Sino dito ang boboto kay Erwin Tulfo? Number 2, ito. Huwag na kayo mahiya. Sa number 2, huwag na kayo mahiya. Sabihin nyo na, pero wala namang problema. Number 2, Bongo. Number 3, ito matindi. Ito magaling ito. Ito gusto ko padalhin sa West Philippine Sea ito eh. Ito gusto ko padalhin sa West Philippine Sea. Kasi itong taong to, kaya niya hatiin ng bala. Mas dalawa tatamaan ng bala. Napanood niyo na ba yan? Hindi, yung barel, tapos nilagyan niya ng kutsilyo sa harap ng barel. Dalawa kalaban niya, kumakalo. Nilagyan niya ng kutsilyo, binaril niya ngayon, sa gitna ngayon ng kutsilyo, dumaan ang bala, nakati ang bala, tinamaan yung dalawang kalaban. Sabi ko, ito yung talagang magandang ipadala sa West Philippine Sea. Ubos ang mga Chinese dito. Di ba? Lito Labi! Kita ba yan? Hindi pa napanood yan? Ang mga bata, alam ko, hindi pa napanood, pero yung mga matatanda, idol natin yan yung kati, di ba? Kami ng mga bata kami, naglalaro ako. Gusto ko ako si Lito Lapid eh. Ang bata ako eh. Number 4, Tito Soto. Yan.
Number 5, Ben Tulpo, Pita. Number 6, ito, gusto ko ito, natutuwa ako dito sa taong. Natutuwa talaga ako dito sa taong to. Ha? Gusto ko siyang panoorin sa TikTok at saka sa YouTube. Bong Revilla! Ha? Idol ko siya sa TikTok. Yung pagsasayaw ng budos. Napanood niyo na ba yung budos ni Bong Revilla? Natuwa kayo? O gusto niyo siyang sampalin? Ha? O yun, Bong Revilla. Number 6, Pia Cayetano. Wala akong masabi. Mas masama yata yung wala akong masabi, ano? Kasi hindi ko alam kung anong ginawa niya, anong hindi niya ginawa, parang hindi ko alam eh. Number 7, Ping Lacson. Number 8, ewan ko lang ha, baka meron ditong boboto niyan. Bato de la Rosa. Ayaw na kay Bato? Napanood niyo rin ba yung kanyang budos kasama si Bongo at saka si Robin Padilla? Oo. Ako, natutuwa ako sa kanila, natatawa ako sa kanila. O ngayon, alam niyo ba yung kasabihan? Yung kasabihan, bakit ka nagpapatawa? Hindi ka naman kalbo. Diba? Ito, natatawa ako sa kanya. O, hindi natin pwede sabihin sa kanya yon. Kasi kalbo siya eh. Matatawa ka naman talaga sa kanya, di ba? Si Bato de la Rosa. Number 10, Manny Pacman Pacquiao. Boxing na lang tayo palagi. Number 11, Abby Pinay. And number 12, Tapos na yun ang lupa. Willie Revillame. Mas lalo. Yeah, ladies and gentlemen, ito ang 2025 Senate of the Philippines. Ngayon, pagdating ng Senate of the Philippines, ihahain natin sa kanila ang sabihin natin sa ating mga senador, mga honorable senators, ano ang inyong tingin at anong inyong solusyon sa climate emergency? Si Willie Revillame, Senator Revillame, a gentleman from Wawawi. What is your solution to the climate emergency? At nagkaroon siya ng interview kay Gretchen Ho. Di ba? Ang sabi niya, bakit niyo ako tatanungin kung anong gagawin ko? Hindi pa nga ako senador. Isa ako nakaisip. Kaya sabi niya, nagsunog akong senador para magkaroon siya ng chance makapag-isip kung ano yung kanyang gagawin. Di ba? So, wala ka maasahan sa kanya kasi mag-iisip pa lang siya eh. Di ba? Ang masama nun, mas masahol pa yata kapag nakapag-isip sila. Alam mo ba mas masahol pa kapag nakapag-isip sila kasi kung ano-ano lang naisip nila. Di ba? Halimbawa, yung barkada na ito, ni Willie Revillame, si Robin Padilla, balita ko, nanalo daw yan dito sa Mindanao. Binoto niyo yata si Robin eh. Binoto niya ba? Solusyon niya sa traffic, cable car daw. Maggawa daw ng cable car. Diba? Mas masahol pa kapag nag-isip sila kasi kung ano nag-isip. Diba? Ngayon, hindi lang naman artista na ganyan mag-isip. Pati yung mga abogadong naturingan. O kaya mga matatalino, nag-aaral naman. O halimbawa si Marcoleta, tinanong, doon sa Congress, House of Representatives, nandun sila, pinag-uusapan nila ang problema sa gutom. Sabi ni Marcoleta doon sa Department of Science and Technology, okay, may problema tayo sa gutom. Okay, DOST, meron ba kayo dyan astronaut food? Ang solusyon niya sa gutom, astronaut food. Ginawa niya ba tayong astronaut? Akala niya siguro yung astronaut food, kakain ka tapos hindi ka na magugutom. Kaya ito mga tulog na lang kayo mag-isip. Okay na, bayaran na namin kayo. Kasi kapag nakapag-isip pa kayo, mas masahol pa eh. Eto, ewan ko, maraming magagalit sa akin dito. Patay tayo dito. Maraming magagalit sa akin dito. Si Sara Duterte. May magagalit po sa akin dito. Wala naman, wala. Sure kayo Sure tandaan mo, hindi niyo ako pwedeng manipak makasulti, makasabot ako. Nung Department of Education Secretary si Sara Duterte, ang kanyang number 1 priority program, sabi niya, kailangan magkaroon tayo ng character development ng mga kabataan. Kaya ipag-uutos ko para magkaroon ng character development ng mga kabataan. Araw-araw tayo magkaroon ng toothbrush drill. Para daw sa character development, turuan daw mga bata ng toothbrush.
Kaya amuyin ninyo ang mga katabi nyo kung bad friend. Kasi kung bad friend sila, ibig sabihin wala silang character development. Hindi sila nagtututras. Ha? So mas masahol pa eh. Kapag nag-isip sila eh. Kaya buti pa, huwag na lang silang mag-isip. Para bang si Tito Lapid? Diba? Si Tito Lapid, yung tipong senador na hindi ko alam na senador pala siya. Kasi hindi ko talaga naramdaman, ay hindi ako pala Tito Lapid. Talaga hindi ko alam eh. Ngayon ko na lang nalaman nung tulog ko siya ulit. Diba? Sa tagal ng experience niya bilang senador ay ilang termino. Ilang termino. Mas mabuti pa, sabihin ko sa inyo, mas mabuti pa si Robin Padilla. Si Robin Padilla, tumakbo yan, ginawa niyang OJT ang senador. On the job training. Para matuto siya maging senador. O so ginawa niya pag-eskwelahan ng sinabi natin. Pero at least natuto naman. Kasi Lito Lapid kasi sa tagal niya na dyan, hindi ko alam kung anong ginawa niya, kung natuto ba talaga siya, di ba? At least si Robin natuto. Kasi natuto siya ng tinatawag nating parliamentary procedure. Ang parliamentary procedure, sabi niya sa isang hearing, kaharap niya si JB Ejercito, na Senate President, acting Senate President. Sabi niya kay JB Ejercito, Mr. President, I move. I move what? Sabi ni Robin, I move! O, di ba? Natuto ng parliamentary. Partial lang nga lang. Partial, di ba? Parang wala. Experiment. Hindi niya kinukumpleto ang sentence niya. At least natuto na partial. After 2 years, natutunan niya magsabi ng I move. Pinapakumpleto sa kanya ni JB. Eh, hindi niya pa makumpleto eh. Kaya bigyan ba natin siya ng 3 years? Makukumpleto niya na yung sentence. Sulit na yung sinasahod niya sa atin. Sulit na. Natuto na siya na I move to have this legislation passed on second reading. Matututo na yan eh, di ba? Ngayon, dinadaanan natin sa patawa-tawa, pero sa totoo lang, hindi nakakatawa eh. Di ba? Kasi nagigiring kapag ganyan, na tinatawanan na natin ang ating Senado, ginagawa na natin joke, masama yun ang pagmitayin. Diba? Kasi imagine mo sila magsasolve ng ating climate crisis. Pero ginagawa na lang natin silang joke. Diba? Kaya ang gusto kong ipunto dito, napapahaba na tayo dito, gusto kong ipunto dito, medyo nasa sitwasyon na tayo ng emergency. Okay? Magkakaroon ng disaster. Disaster sa ating mundo dahil sa climate crisis. Pero ang disaster na yan ay siguradong mangyayari kung hindi natin resolbahin ang isang disaster sa ating bansa. Ang disaster ng mga political dynasty at mga artista. Kasi ang ating politika, hawak ng mga pamilya, mga political dynasty. Yung political dynasty, nasa pwesto yan kasi gusto nilang pangalagaan kung saan sila kumikita. Kung kumikita sila sa pagiging kontraktor, tatakbo sila para sure po lang ang negosyo nilang kontraktor ay mapapangalagaan. After that, sila ay magbe-venture sa iba't ibang mga bagay. Kapag sila ay mga wedding lord, tatakbo sila sa politika para pangalagaan ng wedding dahil may mga dynasty na nakatungtong sa pagiging wedding lord. Kung ang negosyo nila ay ang pinagkakita nila drugs, tumatakbo sila sa politika kasi gusto nila pangalagaan yung kanilang drug trade. Dahil may mga dynasty na nakatungtong, nakapundar sa drug trade. May mga dynasty na grabe sa tungpat, sa korupsyon. Yung mga SOP na tinatawag. Gusto nila manatili sa pwesto kasi doon sila kumikita sa mga tungpat. At marami pang iba. May mga dynasty na kontrolado ang minahan, mga quarry, yung mga namapanira sa ating kalikasan. Yan ang purpose kung bakit ang mga dynasty ang yan ay nasa pwesto. Kasi kahit sinong dynasty ang sasabihin mo, ang gagawin mong ehemplo, at tanungin nyo sa sarili nyo, itong dynasty na ito na mula tatay, asawa, anak, apo, ay nandyan sa pwesto, sila rin ang nasa likod. Sila rin ang nasa likod ng mining. Sila rin ang nasa likod ng quarrying. Sila rin ang nasa likod ng illegal gambling. Ang masama niyan, sila rin ang nasa likod ng drugs. Sila rin ang nasa likod ng land grabbing. Diba? Lahat ng pagkakakitaang mga legal at illegal at corrupt. Sa kanila lahat.
Kaya maliwanag na nasa pwesto sila kasi yan ay money-making venture. Kailangan nila ng pwesto sa politika para yung kanilang money-making ay forever. Kaya kailangan nilang ipamana ang pwesto. Kasi magkadugtong na ang pwesto sa politika at ang pinagkakakitaan. At kapag magkadugtong ang pwesto sa politika at pinagkakakitaan, syempre pag nawala sila sa pwesto, mawawala yung kanilang pinagkakakitaan. Kaya importante sa kanila, ipapasa ang kanilang pwesto para tuloy-tuloy ang kanilang pinagkakakitaan. Kaya hindi nila ibigay yan sa kanilang anak, sa kanilang asawa. Okay? Ngayon, meron lang palang isang dynasty na nawawala na ngayon. Meron. Isang dynasty ako nakita na hindi na siya magiging dynasty. Alam mo kung sino? Ha? Si Juan Ponce Enrile. Si Juan Ponce Enrile, 101 years old na siya di ba? Kilala niyo ba si Juan Ponce Enrile? Alam niyo bakit walang magiging Enrile dynasty? Ha? Alam niyo ba? Kasi siya na lang ang nag-iisang Enrile. Darating mo pa noon, mamamatay na yung asawa niya, ang anak niya, ang apo niya sa katultuhuran, tapos buhay pa rin siya. Wala siyang pagpapasahan. Di ba? So anyway, yun lang ang aking joke. Anyway. So, importante na para magkaroon tayo ng solusyon sa ating problema, kailangan natin solusyonan yung disaster sa ating pamumuno. Kailangan natin yung wasakin yung mga dinastiyang yan. Hindi maaaring magkakaroon tayo ng tinatawag na climate action kung hindi natin wasakin ang hold ng mga dinastiyang yan. Unang-una dahil inutil sila sa kanilang problema. Pangalawa, sila rin ang dahilan kung bakit meron tayong climate crisis. Ang mga pinagkakakitaan nila ay nakakapinsala sa ating kalikasan. Sila rin nga pala ang responsable, bukod sa mining na nakakasira, sila rin ang responsable sa mga pagpapalaganap ng coal. Sila rin ay mga kasapakat ng mga coal-fired power plants ng mga LNG na yan. Sila rin ang may rason kung bakit nasisira ang ating kapaligiran. Sila nga rin ang rason kung bakit may illegal logging. Sila rin ang rason kung bakit may pagbaha. Kapag may baha, sila rin ang rason na pinagkakakitaan ng baha. Di ba? Yung mga disaster response na yan, kinukurap nila ang pera. Di ba? Tapos sila rin ang rason kung bakit maraming nangamatay sa mga extreme weather events dahil wala naman silang solusyon kapag nagkaroon na ng baha, ng bagyo at init. Kaya kailangan para magkaroon tayo ng tamang climate action, wasakin ang mga political dynasties at ang puputohin natin, meron akong pinapropose sa inyo, alternatibo sa mga dinastiya ay ang mga mas ang kilusang masa. Ngayong eleksyon na ito, ang kilusang masa ay nagpatakbo ng iba't ibang mga kandidato na mga labor leader, kamiyon, mga leader magsasaka, mga leader makalita, mga mangilista. Mas matatalino pa yan sa dynasty. Yung mga yan, mas may leadership at some experience pa. Bakit? Ang dynasty pwedeng manalo kahit hindi sila matalino, di ba? Kasi dynasty sila Hindi nila kailangan maging matalino. Hindi nila kailangan maging marunong. Pwede sila pinakapupo. Pero magiging governor sila. Magiging congressman. Magiging senador. Magiging presidente. Kasi ang dynasty ay naglilikha ng liderato na hindi na uuwigang maging magaling. Kasi kahit anong gawin nila, pwede silang nandyan sa pwesto. Pero ang mass movement, yung sa kilusang masa, kapag ikay naging mass movement leader, yan ay dahil pinagkakatiwalaan ka ng mga magkaka. Pinagkakatiwalaan ka ng mga magkagawa. Meron ang years of experience sa pagiging baka. Kaya mas alternatibo sa dynasty ang mass movement at ang mass movement tayo yun. Ayaw naman naman. Yan na po, maraming salamat.